Hello everyone, welcome to the Four Corners. By the way, I'm Ken, and in this episode, we are now in the transplant room. Okay? So, today is our day one in our admission process. So, ngayon, nasa loob na tayo ng transplant room. And we are slowly moving forward to our ultimate goal, which is the transplant. So, siguro pag-usapan natin yung mga ginawa ko before ako ma-admit, yung admission process, yung siguro yung before, during, and after ng admission process dito sa NKTI. And then syempre siguro kung ano ba yung meron dito sa loob ng transplant room. Okay? So before tayo ma-admit dito sa transplant room is una-una ko ginawa is to stay and to bond with my family as much as possible. Doon sa mga aso ko, sa asawa ko, sa pamilya ko, sa mga kapatid ko, sa mga anak nila. So as much as possible, I try to build a happy memory with them because we really don't know what will happen during the transplant. So as much as possible, um, gusto ko sila makasama, di ba? And then, kinain ko yung mga gusto kong kainin. Kumain ako ng mga masasarap, kumain ako nung mga gusto kong kainin, mga cravings ko. I try to satisfy myself as much as possible. Tapos nag-road trip din ako. Diyan lang, malapit lang. Hindi naman ako lumayo ng sobra. So, alam mo na, having just a feel of myself na alam mo yung before the battle. So, gusto ko handa ako, okay ako. I have good memories with me pagpasok ko dito. So, yun yung parang nasa isip ko nun habang ginapapalapit yung yung admission namin kasi marami na kaming pinagdaanan bago tong admission na to. So, ang daming hirap dito sa proseso, sa mga requirements bago kami ma-admit, yung struggle namin sa pagpapasa ng mga requirements, pagbi-build up paghahanap ng mga ng mga donor, of course, mga ganon. So, mahaba din yung proseso bago kami na-admit dito sa NKTI and to undergo transplant. So, yung iba nga, marami ako nakikita, marami akong storya na naririnig na yung iba, mga ilang buwan na, 6 months, 2 months, 3 months, hindi pa rin sila nakakapag-transplant and hindi pa rin napoproseso yung mga papers nila, which is very sad. And hopefully, yun nga, maayos din yung mga ganon. Maayos din yung bilis pagdating sa pagproseso ng mga papeles sa mga ospital, sa mga social service, syempre. Kasi syempre, sino ba namang ayaw gumaling? Lalo na kung may sakit ka, part of that, iniisip mo pa kung paano ka ma-admit, paano ka mabibigyan ng quality healthcare. So, sana mas mag-improve pa tayo in terms of our healthcare. So, going back, napalayo na tayo sa mismong sa mismong topic natin, going back. So, yun yung mga ginawa ko before ako ma-admit. During admission naman kasi, naayos na namin halos lahat ng papers, ng mga requirements namin. So parang i-admit na lang talaga kami and dadalhin namin yung mga kailangan naming dalhin, yung mga tagubilin ng mga nurses and doctors kapag papasok ka sa loob ng transplant room. So before kasi pumasok ka dito, meron silang mga tawag dito, mga pinapadala, mga advices, yung mga need natin na mga pagkain, kung gusto nating kumain ng gusto natin, mga ganon. Mga paalala, kumbaga, bago ka pumasok dito sa loob ng transplant room. So siguro yun, isa dun sa mga basic lang naman na mga dinala ko nung papasok na kami during admission dito sa transplant room is yung mga gusto ko lang kainin din. Because one of the advices kasi nang nakuha ko dun sa mga galing na dito sa transplant room is magkakaroon ka ng point where hindi ka makakain, hindi mo makain yung mga gusto mo and wala kang gana, hindi pwedeng hindi ka kasi kakain.
Kasi kapag nasa transplant ka, magkikimo ka, kailangan may energy ka. So as much as possible, kailangan po natin kumain. So dala ko ng mga gusto ko lang kainin, some snacks, and bottled waters, mga ganon. And ma-add ko lang pala, no, before ka pala ma-admit dito, yung mga gamit mo, yung mga pagkain na dala mo, they will inspect thoroughly. They will disinfect, okay, to make sure na walang bacteria na makakapasok or viruses doon sa loob ng transplant room. Dito po sa loob naman ng transplant room, mapag-usapan lang natin. So, this is an infection-free room. So, as much as possible, sobrang linis dito. So, they make sure na walang viruses or infection na makakapasok. So, I will just give you a quick room tour siguro. Meron tayong ano dito, TV. So, meron tayong ref, meron tayong kama, and then restroom. So, okay naman yun. Okay naman, wala namang problema doon. It's quite small, okay? So, compared sa mga ibang room. But, really functional. So, this will do. Wala naman tayong problema sa room natin. So, kahit maliit siya, basta functional naman siya. And we can work around on other things naman. So, okay lang yun. Walang problema doon. Ang pinakamahalaga is matransplant tayo and magkaroon tayo ng quality treatment. So, dito naman, wala ka naman halos magiging problema. So, kukunin na nila sa dito sa unit nila, sa Celtran unit, kukunin na nila yung mga gamit mo. They will disinfect yung mga pagkain na dala mo, water, mga damit mo, aayusin na nila bago ka pumasok. So, pagpasok ko dito, nung pumasok ako dito, nakaayos na yung ibang gamit, nakalatag na, nakadisinfect na. So, halos wala na akong masyadong gagawin para mag-ayos. And kahit meron kang mga gustong gawin, meron kang mga gustong ayusin or baguhin sa mga ayos ng mga gamit mo sa ibang room. Yung nurses naman, they are really friendly. They are really attending to all our needs. So, yung mga nurses dito, very masipag. sobrang lahat ng kailangan mo, they will attend. You just need to click this button, okay? So, pupunta na agad sila sa inyo and will attend to all your needs. They will help you as much as they can. So, yung mga nurses dito, they are really, really good, okay? So, ang pinaka number one talaga sa isip nila is your welfare and infection-free. So, ayaw nila na magkaroon ka ng sakit talaga. So, as much as possible, nililinis nila lahat ng ibibigay nila sa'yo, from pagkain, mga gamit, mga susuotin mong tsinelas, lilinisin nila, ayusin nila yung mga, ito pong, catheter natin, inayos din nila, nililinis nila yan araw-araw bago ka maligo. They will clean wrap it para hindi siya mag-moist. Okay, so after mo naman maligo, tatanggalin nila, lilinisin din nila yung mismong port dito. So para talagang infection free. Tapos ano pa ba? Siguro ang pinaka-concern ko lang dito sa loob ng room is sobrang lamig and sobrang ingay. So kung tatanggalin ko siguro yung noise cancellation nito, try natin. Yan. So ewan ko lang kung naririnig nyo ha. So maingay po dito sa loob ng room. So kung ayusin na natin. So maingay po dito sa loob ng room. So kung hindi kayo sanay matulog sa maingay, siguro better magdala kayo ng ng headset nyo siguro to make you feel comfortable. Saka number one din siguro na ina-advise din nila kapag papasok po kayo ng unit is to bring your gadgets, bring some stuffs na will keep you busy. Kasi number one na kalawad mo talaga dito is yung mental health mo. So ako, day one pa lang ako dito. So medyo tinatamaan na tayo ng anxiety. So marami na tayong mga naiisip na hindi maganda, mga thoughts na negative. But kaya naman yan, kaya naman natin yan. So magpe-pray lang siguro tayo. Magpe-pray lang ako mamaya. Just para ma-ignore yung mga negative thoughts na yon. Kasi pag nandito ka po sa loob ng ng unit,
is mag-isa ka lang, wala kang makausap bukod sa mga nurses. Syempre, meron naman tayong mga video call ngayon, but alam mo yun, iba pa rin kasi yung physical presence eh. So, tatamaan ka po talaga ng anxiety dito. So, better talaga na bring your stuffs na will keep you busy and will keep you mentally healthy. Okay? So, yun yung mga talaga mga advices and mga tagubilin na binigay sa akin before ako pumasok dito. And yung mga small experiences ko ngayong day one pa lang tayo. And this is a very, very long way to go. So, sobrang bagal ng oras nararamdaman ko na dito. And siguro we'll be okay. We'll keep doing what we do. So, I'll try to document myself pa rin as much as I can. Kasi, syempre, para din sa mga taong katulad ko na may sakit din, cancer patient. So, I'll try as much as I can i-document yung sarili ko. Ngayon, mas naiintindihan ko kung bakit wala akong halos mga nakitang resources about this cancer. Kasi, kapag nandito ka sa loob ng unit, nasa loob ka ng transplant room, parang ayaw mo gumalaw eh. Parang gusto mo humiga lang, gusto mo mag-isip lang, which is, for me is not healthy. For me, hindi siya talaga okay kasi ako, kapag nakahiga tapos nag-iisip lang, the more na yung negative thoughts pumapasok sa isip ko eh. Mas lalo ako nag-iisip ng masama. Mas lalo ko naiisip yung mga hindi dapat isipin. So, yun yung feeling ko dapat maging paghandaan natin kung sakaling papasok tayo dito. You should be mentally strong, mentally prepared kapag papasok ka sa transplant unit. And keep yourself busy, pray, okay? Para, alam niyo yun, mas malabanan natin yung lungkot dito sa loob ng transplant. This is a long way to go. I'll try to document myself and yeah, I think that's it for me muna. Yun muna yung update natin for this day. Day 1 pa lang naman. So I'll keep you posted, guys. Thank you everyone. Stay safe.